Mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos at patuloy po nating nililinang mga minamahal ang paraan at nag-iisang paraan ng Diyos upang tayo po'y sumagana pagdating po sa ating pong mga pinansyal na aspeto. At ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na marami na po dito sa ating simbahan na nag-a-apply na ng tinatawag na cheerful giving. At marahil yung iba po ay naandun pa sa stage ng pagkatuto at sana po ay yung mga nauna na pong mag-apply ng cheerful giving ay maging testimony po kayo sa iba pong mga hindi pa po nakakaranas. Ano po? Na kung paano ang Diyos ay nagpapala, kung paano tayo nagbigay, ay hindi po basta ang Diyos nagsusukli. Higit lagi ang kanyang sukli sa ating mga ibinibigay. Mga kapatid, pakibuksan po in the book of Acts, chapter 20, verse 35. Pakitayo lamang po kayo at sabay-sabay po tayong magbasa ng salita ng Diyos. Acts 20, verse 35. Okay, say amen kung nandiyan na kayo. Ayun, salamat sa Diyos. Sabay-sabay, basa. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. The title of our message tonight is the mind of a cheerful giver. Atin naman pong titingnan mga kapatid, ano ba ang nasa isip ng tao po na mapagbigay? Hindi lang basta mapagbigay, masayang nagbibigay. Ano po? Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po Panginoon ay naniniwala na lahat ng mga bagay ay kung hindi mo ibibigay, hindi kami magkakaroon. Salamat po sa iyong salita na sa pong tunay naming kayamanan. Hindi lang po mapakinig ito, kundi may apply po namin sa aming mga buhay. Lagi pong yamado, laging panalo ang mga taong nagtitiwala sa iyong mga salita. Samahan niyo po kami sa gabing ito and help us to understand the mind of a cheerful giver. Ito po aming samot na langin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Pwede na tayo magsiupo. So, nung Sunday po, nagsimula po ang inyong lingkod ng pagtuturo in the foundation of cheerful giving. So, ipinakita ko po sa inyo na ang Macedonian Church, sila po'y kahit mahirap, ay masagana silang magbigay. Kapag sinabi po kasing masagana sa pagbibigay or cheerful giver, hindi yung nagbigay ka lang ngayon ng malaki and then natapos na doon. No, hindi po ganun yung cheerful giver. Pag sinabi mong cheerful giver, kasama po dyan yung consistency. Are you with me? Kung malaki na ang bigay mo ngayon, bukas na may papiso-piso ka na, hindi ho ganun ang cheerful giver. So mga kapatid, always remember this. Kapag ikaw ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon, ito yung hindi mo ibinibigay sa tao. Ito yung binibigay mo sa Panginoon. Bagaman, sa pantaong pananaw, sino bang gumagastos niyan? Sino bang gumagamit niyan? Hindi ba si pastor? Amen po? Amen. Pero salamat naman sa Panginoon, confident po ako na kung yung po mga senator po ay inyong siyasatin at ilabas ang SALN, ako po maglalabas din ng SALN. Ano po ba yun? Yung pong aking assets and liabilities, yung aking pong mga ari-arian. Mga kapatid, ang inyo pong lingkod, kung ako talaga ay mayaman, hindi ako magpapatayo ng bahay na ang dingding ay paleta. Paleta pa'y wala na. Wala na ako may dingding. So you know what? Lagi ko po itong sinasabi sa bawat isa sa atin, ang inyong ibinigay, hindi niyo ibinigay sa pastor. Ibinigay niyo yan sa kamay ng Panginoon. Amen. Ngayon, maraming tao na hindi nakakaintindi. Ang tuklo ng isip nila ganito. Ang relihiyon po ay negosyo lang. Hindi po lahat. Amen. Dapat sinabi pong negosyo,
siguro po, dapat kayo ay sinisingil namin sa lahat ng ating ginagawa. Like for example, ang member susunduin, may bayad. Siguro yun, negosyo na talaga yun. Amen po, yung kami kumikita. Pero mga kapatid, as you can see, ano po, wala pong ganon. Kayo nagbibigay dito, that is not a payment. Hindi po yun bayad. Yun po ay inyong pasasalamat sa ating pong Panginoon. Ngayon, gusto ko pong ipakita po sa inyong mga kapatid ngayong gabing ito, na sa pagbibigay po, hindi po tayo pare-pareho ng isip. Kaya ang maganda po mga kapatid, wag nating itulad yung isip natin sa mga taong hindi nakakaintindi. Ako nang sasaway sa iyo, kapag bigay ka ng bigay sa sinasabi mong gawain ng Panginoon, na yun namang binibigyan mo ng gawain ng Panginoon, puro kalokohan lang naman ang ginagawa, wala namang itinuturo talagang katotohanan, yun yung nag-aaksaya Amen. Actually, may mga religion po na ubos sila para sa kanilang pananampalataya. Bigay nila lahat. Cheerful giver sila. Isa pong example, yung mga member po ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagpapatayo po sila, yung ba talagang kailangan pa ng church yun? Sa tingin nyo, yung ganong dinaig yung sa INC, nasa INC, 50,000 lang Ano yung pinapatayo ni Kibuloy ngayon 75,000 seating capacity. Amen. And then ito pong INC mga kapatid, they claim na ito po kanilang Philippine Arena na itinayo, hindi daw yan for business. Pero doon po nagko-concert ang mga artista. Are you with me? Amen. Yun ay ginagamit, kagaya ng M-Global. Are you with me? Ano yun? Libre. Milyon-milyon nga yung imik ng mga tao doon, yung pa kaya hindi magbayad. So mga kapatid, kung doon ka nagbibigay, doon sa simbahan po na hindi naman na isusulong ang Ebanghelyo ni Kristo, nagsasayang ka lang talaga. Naintindihan niyo po? Pero kung sa inyo pong pagbibigyan po ay may susulong ang Ebanghelyo ni Kristo, ang taong lugmok sa kasalanan, ang taong malungkot dahil wala sa kanyang Panginoon, ay dahil ng gawain po ng Panginoon, siya'y nakakilala at dahil ng iyong offering, siya po'y naabot. Mga kapatid, ang sasakyan po natin, di makakarating ng simlong. At wala sana po si nanay at tatay na ngayon ay umaatin sa atin ngayon na mas madalas pa sa ibang member. Amen. Kasama pa sa Lord Supper, hindi pa naman member. Samantalang yung member hindi umaatin ng Lord Supper. Amen. Nakakahiya. Are you with me? Bisita! Paano naabot yun? Hindi naman tayo lagi maglalakad pa parang sa simlong, hindi ikaw doon na lang naubos ang oras mo. Kailangan natin ng sasakyan. Yung sasakyan, binili yan. Yung pagpunta po doon, hindi lang basta sasakyan, gagasolinahan mo yan. Amen. Kung ang pastor pa po ang gagawa po na yan, para may maikarga doon sa sideline, para madala doon yung Ebanghelyo ni Kristo, ang hirap naman po mga kapatid. Kung kaya nga po, ang prinsipyo po ng Biblia ay ganito, ang pastor po ay nakapokus sa church. Sa isang araw pag-aaralan natin the principle of every giving. Bakit ba pastor mayroong tithing? Bakit ba may offering? Bakit may increase? Bakit may first fruit? Bakit may love gift offering? Bakit may mission offering? Bakit may... Ang dami naman pastor na yan. So, wala muna tayo doon. Doon muna po tayo sa tuturuan tayo maging bukas ang puso doon sa masaganang pagbibigay. Amen. Sa mga kapatid, yung prinsipyo po ng Diyos ganito, ang pastor, siya po ay nakatalaga sa church para kung hindi na po siya maubos ang oras sa paghahanap buhay, ang trabaho po ng mga members ng church, sila po yung mag-sustain sa gawain ng Panginoon financially. Ano naman ang trabaho ng pastor? Spiritually. Naintindihan niyo po? So kung ang member na hindi naman po laging humahayo at naglilingkod sa, kumbaga po yung talagang nagdadala ng salita ng Diyos, na nagtatrabaho o ano man ang ginagawa ninyo sa inyong bahay, hindi kagaya ng mga nasa full-time, dapat kami po talaga ay halos araw-araw humahayo. Nagtuturo. So kung ito po ay magkakatulong mga kapatid, yung pong
material at spiritual, pag pinagsama po yan, napakaganda po. Magiging maalwan ang gawain ng Panginoon. Ako po ngayon ay medyo maalwan na kasi may dumating na driver. Amen. Ay sa totoo lang, di ka po dati, ako ba magsusundo sa inyo, Ate Christy? Pagod na nga po, tanghali. Pag-uwi ko ba, saka pa ako kakain. Eh ako'y katal-katal na dito dahil kapag linggo, itinutodo ko yung aking pong effort just to preach the word of God. Hindi para lumaki yung aking sweldo. Wala naman niya po akong sweldo. Amen. Wala po ko yung, mga kapatid, wala po ko yung amount. Ang ating worker, meron po yung amount na nakikita niya na yun ang sigurado niyang tatanggapin. Naintindihan niyo po ako? Wala pa po akong ganon. O magkano ba ang kay pastor? Wala po. Ako po ay hanggang ngayon ay nabubuhay sa pananampalataya. Kaya malaking kalawagan sa akin, makalipat na po kami ng bahay. At napakasarap dun sa aming bahay. Ano ho? Para po kami nagbabakasyon. Ayun. Pagka nakapasal kayo, mapapasana all kayo. Kahit ang aming bahay po ay masisilip ang loob. Ano? Huwag mo kayo mag-alala. Tataklo ba namin sa loob yun? Para walang makakasilip. Okay, pasimula. Lahat ng ating mga ginagawa ay nagsisimula sa ating pagkaunawa. Naniniwala po ba kayo dyan? Amen. Kaya nyo ginagawa yung pag-aaral na iintindihan nyo na mahalaga ang makapag-aral. Amen. Bakit po kayo nag-aadika, magtrabaho? Kasi mahalaga ang pagkain, ang bigas, ang pangulam. Kaya kahit na hindi na magandang relasyon mo kay boss, kailangan mo pa rin pumasok. Kahit mukha ka ng busabos. Tama? Kasi, nagsisimula yan, so kapag na ang iyong isip ngayon ay nahusto, hindi lang basta parang nadala ka lang o na-hypnotize, kundi naiintindihan mo yung prinsipyo, gagawin mo ito lagi. Naintindihan niyo po? Kaya nga po ating pag-uusapan is the mind of circle bibig. Ako ang sabi po dyan. At dahil sa kung ano ang ating nalalaman, ay doon din naman magmumula ang ating mga ginagawa. At tingnan niyo po, bakit kaming mga pastor, di ba malimit sa amin, inuusig kami sa ganito pong bagay. Kami po mga pastor, pwede naman talaga po magtrabaho sa secular. May nagsasabi po sa amin, ang nakausap ko pa born again, kasi yung kanya daw pastor may trabaho. Araw-araw. Then pagka Sabado at saka Linggo, church naman daw. Hindi ko pwede yun sa Bible. Amen. Ayan ang maganda, nagbabasa tayo ng Bible. Ito po ang sabi, bakit ganito, pastor? Kailangan mo pang, bakit hindi ka magtrabaho? Pwede ka naman habang nagpapastor, nagtatrabaho pa. Meron kang inikitang iyo para hindi ka umaasa sa tao. Okay. Para bagang ang gawain, kailangan mong iasa sa tao. Yun ang kanilang tingin. Mga kapatid, pakinggan nyo ito. Ang tingin ng marami, nakadepende kami sa inyo. So kung wala kayong ibibigay sa amin, paano na kami? Yan agad yung tanong sa amin nung ating kapitbahay. Paano kayo pastor nabubuhay? Eh nung nasabi ko, bigyan naman po ng Diyos kahit na minsan kami po'y malunggay lang at kakahawat ang pangulam nakakasurvive po kami. Ganun, talagang kahirap nga pala ng, pero biyaya ng Diyos, meron naman po kaming tricycle. Meron po kami, naka-aircon din po kami. Paano daw nangyari doon? Bakit? Kasi ang tingin po nila sa amin, kaawa-awa. Amen. Sa totoo lang, kapag ikaw ay nabombard ni Satanas ng kaisipang ganito, ano yun? Ganyan ka na lang. Wala kang perde yan. Bible study ka lang ng Bible study. Tanongin niyo si Brother Ryan. Ewan ko lang kung hindi ko nakakapag-isip na bumalik uli sa Petron o sa Tutan. At magtrabaho uli para meron siyang kikitahing pera. Ewan ko lang din. Pero ako po, nakakaisip ako ng ganon. Gusto ko rin pong mag-abroad. Amen. Gusto ko rin pong kumita ng pera. Pero mga kapatid, dahil ang mindset ko ay ganito, Panginoon, susunod ako sa iyo, ikaw ang bahala sa pangangailangan ko. That's all. Thank you. Number 1. Nakita ko sa talatang ating nabasa, kaya po natin binasa yan, diyan ko kinuha yung unang puntos. Number 1, the example
given by God. Ito po, pakinggan niyo mabuti. Alam niyo po, kaya po tayo ay pinagbabasa po ng Bible. Hindi lang po masabing kayo nagbabasa ng Bible. Tayo po pinagbabasa ng Bible para makilala natin ang Panginoong Yesus. At sa pagbabasa natin ng Bible, makikilala natin ang Panginoong Yesus kung gaano at paano siyang gumagawa nung siya'y nagkatawang tao. Nagbigay halimbawa siya sa atin. Ilabas mo kapatid yung talata. Acts 20 verse 35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay. Kasama po dyan mga kapatid ang pagiging mapagbigay or cheerful giver. Kaya nga po kasunod yan mas maigi ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? Pero sabi po dyan, nagbigay halimbawa ko sa inyo sa lahat ng mga bagay. Sino po nagsasalita dito? Si Apostol Pablo. Ba naman, anak kong are? Di ba si Apostol Pablo nagsasalita dito? At sinasabi niya po dito, na ito'y ginaya niya lamang sa Panginoong Jesucristo. May mababasa po kayong talata diyan, sundan ninyo ako kung paano akong sumusunod kay Kristo. Follow me as I follow Christ. Ano ibig sabihin mga kapatid? Ang cheerful giving is an example of our Lord Jesus Christ to every Christian, to every believer. Eh ngayon, kung sinasabi mo mananampalataya ka, pero madamot ka, ayaw mo mapagbigay ng masagana, ay hindi ka kamukha ni Jesus. Dalawa lang yan, Judas at Jesus. Amen? Okay, nagbigay ko ng talata. Tingnan natin. Yung sa, Brad, sa ano? Sa sunod na slide. Taas mo nga. Labis ka agad. Being a child of God, we have the pattern to walk through, and that is the walk of Christ. Marami kayong mababasang talata that the very purpose of Christianity is to walk like Christ. Alam niyo, napakarami na po ngayong churches ang hindi na po nakakalakad ng lakad ni Kristo. Meron po tayo doong kapitbahay sa ating lupa, hindi naman sa akin chumichismis. Alam ng mga tao doon na sila ay born again. Pero isang araw may birthday yan po doon. Alam niyo kung anong tugtog doon? Kung ano yung tugtog ng sanglibutan. The way they celebrate birthday, wala pong pinagkaiba sa sanglibutan. Kanta dito, kanta doon. Wala lang ako nakitang alak. Wala ako nakitang nag-inom. May born again eh. Pero mga kapatid, yung palang kung tugtog natin at awitin, kakaiba na po yan sa sanglibutan. Amen? Sana wala na po dito hanggang ngayon ninakanta pa rin ng mga bad romance. Amen? Sana wala nang ganyan dito ha. At kung meron mang ganyan kayo mga sa cellphone ninyo, dinidelete nyo na yan at palitan nyo ng mga Christian song. Amen. So dapat po tayo lumakad ng katulad ng lakad ng Panginoong Jesucristo. O tingnan natin, saan po ipinakita ni Jesus Christ yung pagiging cheerful giver niya? Next slide. The feeding of 5,000 men. Luke 9, nilagay ko na dito para mabilis tayo. Luke 9 verse 12 to 17. Ito yung tagpo na nagpakain ng Panginoong Jesus ng 5,000 lalaki, iba pa po sa bata at mga babae. Amen. At nang nagpasimulang pumiling ang araw, at nagsilapit ang 12 at nangagsabi sa kanya, edi pahapon na. Ang kwento mga kapatid, sumusunod ang napakaraming tao sa Panginoong Hesus. Kaya pa po ba kayo? Baka kayo wala na. At nagsabi sa kanya, paalisin
Alisin mo ang mga karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at sa mga lupaing nasa palibot-libot at mga kapanuluyan at mga kakuha ng pagkain sapagkat tayo nangarito sa isang ilang na dako. To see the background of the story, ganito po siya mga kapatid. Bakit ba maraming sumusunod na tao sa Panginoong Yesus? Kasi lahat ng pangangailangan mo na kay Yesus. Nagpapagaling, nagpapakain ng tinapay, di ba? O ano pang hanapin mo? Nagbibigay ng tubig. Wala ka nang hahanapin sa Panginoon. Ngayon, naiintindihan po ng mga alagad ng Panginoon, concern lang naman yung mga alagad, abay Panginoon, abay didilim na, wala pa silang hapunan. Ay ganito ang ating gawin, Panginoon, ha? Atin silang paalisin na, at sila yung makipanuluyan. Halimbawa, may mga tao dyan silang mapupuntahan. Doon sila makikain. Naintindihan niyo po? Ngayon, ito yung kwento. Dapat sinabi niya sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. Tanong, meron po bang ganong karaming tinapay si Jesus? Di ba'y wala? Yan yung kwento, ha? At sinabi niya, wala tayong kundi 5 tinapay at 2 isda. Maliban kami magsiyaon at ibili ng pagkain ang lahat ng mga tao ito sapagkat sila'y may 5,000 lalaki at sinabi niya sa kanyang mga may naligdangan bang verse? Tama naman, ano? So, ano yung makikita natin dito? Yung 12 alagad ay nagre-reklamo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, bigyan niyo sila ng pagkain. Ito minsan yung isip ng maraming member. Kapag may gawain ng Panginoon, wala tayong ano diyan. Are you with me? Okay. Okay po, may ituturo kong prinsipyo sa inyo. Minsan kasi ang tao po, dala-dala siya ng kanyang isip, hindi ng isip ni Kristo. Kaya sabi ng Panginoon, bigyan niyo sila ng makakain. Di ba yun ang nag-utos nun, ang Panginoong Jesucristo? E di siyang bahalang magpakain. Tama po ba? Abay, ang ginawa agad ng mga alagad din nagreklamo hindi natin kaya pakainin yan. Meron tayo dito 5 tinapay at 2 isda. Hindi yan magkakasya. Okay. Next. Sapagkat sila may 5,000 lalaki at sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin niyo sila ng pulupulutong na may tig-50 bawat isa. Verse 15. At gayon ang ginawa nila at pinaupo silang lahat. Ito po. Nung una kasi, ayaw nilang parang wala silang naiintindihan sa gagawin ng Panginoon. Kaya sila hindi natin yan kaya pakainin. So, sumunod lang sa Panginoon. Wala pang tinapay, wala pang tinapay. Upo kayo dyan. Pinaupo kayo. Gusto niya ang button natin. Verse 16. At kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad upang ihain sa harap ng karamihan. Verse 17. At sila'y nagsikain at nangabusog ang lahat. Mga kapatid, pansinin niyo po ito. Pansinin niyo po yung magandang prinsipyo ng Panginoon sa ating binabasa na napakaganda pong ating tularan. Kapag ang Panginoon po'y nag-utos, huwag niyo pong titingnan yung kung ano yung meron kayo. Amen. Kasi sa totoo lang, tiningnan agad ng mga alagad, meron lang tayo na 5 tinapay dito. So, ang ginagamit ng mga alagad kasi dito agad, kaya parang nagre-reklamo sila, ay yung nakikita lang nila, hindi lang na nakikita yung kayang gawin ng Diyos sa tagpong yaon. So what happened is, yung 5 tinapay, ibinigay sa Panginoon. Ano ang tawag doon? Giving. Saan kumuha ang Panginoon ng napakaraming tinapay dun sa 5 tinapay? Mga kapatid, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Ang cheerful giving po ay hindi kayo magbibigay ng 5,000 tinapay. Ang ibig sabihin ng cheerful giving, kayo po ay gagawa ng pagbibigay
sapagkat gusto niyong tularan yung halimbawa ng Panginoon na ginawa niya nung siya'y nasa lupa pa. Yun po yung gusto kong ipakita sa inyo. At alam niyo po, napakasarap makakita ng mga taong kamukha ni Jesus. Amen. Are you with me? Pero alam niyo po, nakakasurang makakita ng kamukha ni Judas. Amen. Amen? Yung bang inaraw-araw na lang ay busangol ang itsura. Hindi maipinta ang mukha. Amen. Alam niyo ang Panginoong Jesus, kapag nanood kayo ng kanyang pelikula, isinapelikula po, ang Panginoon po, hindi po siya malungkuting tao, masayahin po siya. Di ba nung nakahili sila ng isda, ayun, si Pedro, hindi niya na kayang sapuhin lahat ng isda. Di ba nung nagturo ang Panginoong Hesus ng pagiging mapalad, sa totoo lang, sa pantaong pananaw, siya na yung kawawa Pero nung nagtuturo siya, siya yung masaya Mapapalad ang mga taong mga dukha, sapagkat kanilang kaharian ng langit. Mapapalad ang nagugutom at nauuwaw sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Mapapalad silang mga inaapi sapagkat sila ay aaliwin ng Diyos. Amen. Mga kapatid, Jesus Christ is the best example na pwede nating gayahan. Alam niyo po, kaming mga pastor, dapat makitaan kami ng ugali ni Jesus Christ. Sabi nung isang pastor, para pagpalain ang buhay mo, simple lang, be like Jesus. Be like Jesus. Alam nyo, hindi po yung pagiging Jesus, pag naglalakad ka, nakaganyan ka. Ano ka, bongbong? Diba si Jesus, ganun yung kanyang Hindi ho ganun. Ang ibig sabihin ng be like Jesus, the way He talk, the way He walk, the way He do the things, that is Jesus. Tanyo, kapag ikay madamot, hindi mo kamukha si Jesus. At ito po, isa lang ang nakita ko. Mahirap bigyan ng taong madamot. Naintindihan niyo po ako? Alam niyo, bakit si Jesus Christ, lahat ng kanyang hinihingi sa Ama, ibinibigay ng Ama? Meron po ba kayong nakita sa Bible na hiningi ng Panginoong Yesus, hindi ibinigay ng Ama? Ay, sabi ng Panginoong Yesus, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, sapagkat lahat ng aking hiling ay iyong dinidinig. Bakit? Wala din namang kasing type po sa buhay ng Panginoong Yesus na hindi niya po ibinigay yung hinihingi ng Ama sa Kanya. Ay napakasarap humingi yung taong mapagbigay din. Gamitin ko yung example. Yung ating pong kapitbahay, ay napakabait sa atin. At ako ay umusap muna po na makitap muna ng kuryente at saka po manghingi ng tubig sa kanila habang wala pa pong budget. Makapagpakabit po tayo. Hindi naman ho yung 20 pesos. Abay, salamat po. Pumayag po sila. Amen. Oo, walang problema. Nalaman po ako'y gumagawa ng washing machine. Naintindihan niyo po? Ito ang aking ginawa. Di binaklas ko yung washing. Nakita ko yung sira. Ito po ang sira. Papalitan po natin. Libre na po. Yung pong labor, wala ko kayong babayaran. Bilhin nyo lang po itong piyesang ito. Sabi, Pastor, paano gawin ito, Pastor? Wala pa ho kaming pera. Magkano gaho kaya yan? Ang alam ko, mga 380 po yan. Yung ganyan. Siya, Pastor, saka na po. Nakabaklas na yung Alam niyo, dahil sila yung mapagbigay din, mabait sa akin. Kahit ako walang pera, binili ko na yung piyesang yun. At kinabit ko, tuwang-tuwa. Amen? Tuwang-tuwa. Pero nyo, kung yun yung masamang ugali, hindi ko gagawin yun. Amen? Bakit? Wala na kami pambiling ulam. Ibibili ko pa ng 400, hindi 380, 400 pesos. Mayroon yung sa amin, 400 pesos. Ano nyo, binalik agad ng Panginoon. Are you with me? Amen. Binalik ng Panginoon yung pagiging mapagbigay. Ito ang sabi ko, kung kailan na ho kayo magkaroon. Amen?
Wala yung sinabi mo, bayaran niyo ho yan na, walang ganon. Kung kailan nyo na ho magkaroon, bahala na from your heart kung kailan nyo mabayaran. Yun yung gusto kong ipakita sa inyo, na hindi po ito basta ipinapangaral. Ito po ay mula sa puso ng inyong lingkod. Ito po, ganito po akong magpakita ng halimbawa. Hindi po parang napipilitan, kundi ito po ay totoo sa aking puso. Mas malaki ang gantilagi ng Panginoon. Hindi ko akalain na bibisita dun ang, yun ang magandang bisita, yung mag-aabot sa iyo ng biyaya. Hindi ko naman alam na bibisita. Ako nga nakahiga at binabantayan si James. Salamat sa Panginoon sa kanya pong, tanyo, at sila nagsikain ng abusog ang lahat. At ang lumabi sa kanila ng mga pinagputol-putol ay pinulot na 12 bakol. Ay, yung 2 bakol po dyan, basket po yan. 12 full of basket. Anong ibig sabihin niyo mga kapatid? Kapag nagbigay ka, ito ha, kapag nagbigay ka, marami ang nakakakain. Kapag hindi ka naman nagbigay, ganito yan. Ikaw lang ang kumain, ugali mo yung Judas pa. Hindi na yun, masakit man na yun ang totoo eh. Nagbigay ka, marami nakakain. Ito ang maganda. Hindi papayag ang Diyos na nagbigay ka na hindi ka niya gagantihan. Kaya tingnan niyo po, may natirang 12 bakol. Abay, ang isip po ng iba, kanino mapapapunta yun? Hindi sa mga alagad na. Ay sabi nung isang pastor namin napakinggan, hindi yun dun sa 12 alagad na mapapapunta. Paano naman si Jesus? Wala. Di ba? Di unfair naman yun. Dapat 13. Bakit 12? Marami pong sinisimbuluhan po yun mga kapatid. Pag nagbasa kayo sa Bible, may 12 pillars in heaven. 12 rocks, 12 stones. 12 apostol. Pero mga kapatid, hindi yung para sa 12 apostol. Bakit? Si Jesus Christ kailangan din ng tinapay. Kanino mapapapunta yun? Doon sa may-ari ng 5 tinapay. 5 tinapay at 2 isda na ibinigay para makain ng mas maraming tao. Gano'ng karami yun? 5 tinapay lang, 12 basket yung bumalik sa kanya. At ako'y naniniwala, magbibigay pa uli yun. Naintindihan niyo po ako? Mamaya pupunta tayo dun sa point na yun, na kapag nagbigay ka, mas lalo ka magiging mapagbigay. Atin nyo. Next na tayo. Example po. So, bakit ako magbibigay? Iyon ang nakita ko sa Panginoong Jesus. Siya ay mapagbigay. Hindi lang po yan, napakarami pong po na ang Panginoong Jesus ay nagbigay. Number 2, the expression of being blessed. At tingnan niyo po, bakit nung unang panahon ng mga Kristiyano ay mahirap din naman sila pa mapagbigay? Kasi ang pagiging mapalad po, hindi dun sa meron ka eh. Ang pagiging mapalad po, kung paano mo nakikilala ang Panginoon sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, mapapalad ang dukha. Sa pantawang pananaw, kawawa ang dukha. Di ba? Kawawa naman yung gutom. Kawawa naman yung inaapi. Kawawa naman yung garni. Sa Panginoon, baliktad eh. Mapalad ng dukha, yung inaapi, yung inuusig, ginagawa ng masama. Mapapalad kayo, sabi ng Panginoon. Pero sa pantawang pananaw, yung utak ni Judas, mapalad ka pag marami kang pera, nagagawa mo lahat ng gusto mo, mataas ang iyong posisyon, di ba? Kakaiba talaga ng isip ng Panginoon. But one thing na gusto kong makita po ninyo, ang pagiging mapalad po ay hindi nasusukat sa meron ka o wala. Kapag kilala mo ang Panginoon, mapalad ka. Si Ontoy, siya po ay babalik na po bukas. Ako'y sa totoo lang, nung ibinaba po namin sa Tagaytay si Ontoy, napamahal na sa akin si Ontoy eh. Siya tinuring ko na eh, naluluha tuloy ako. Siya naging mabuting kapatid dito sa amin. Ano po, at alam niyo po, naging pasensya na ako kayo, anong gagawin ko? Ako'y naluluha. Ayoko umalis dito si Untoy. Nga lang, dahil nga po ng pangangailangan, wala man po akong mapapasana all na rin ako eh.
Alam niyo po, pag umaga po, naalala ko yung si Untoy, nagtitimpla niya ako ng kape. Oo. Bukod kay Sister Margie, dalawa ng kape ko eh. Kay Untoy, tsaka kay Margie. Gusto ko lang sabihin sa inyo na yung nung umalis po siya dito, ay hindi po dahil ayaw niya dito. Dahil nga po ng pangangailangan ng aming pong mama ay kailangan pa-check up. Sabi niya, gusto ko makapagbigay sa mama. Gusto ko nang magbagong buhay. Sabi niya, hindi ako pupunta doon para mag-inom. Ngayon, isang araw pa lang po siya doon. Tumawag na siya sa atin, sa amin. Nagsisisi na ako na ako'y pumunta pa dito. Diyan masaya ako kahit walang pera. Ano ibig sabihin? Kahit nasa iyo ng maraming pera, kung malayo ka naman sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, sa Panginoon na kumakalinga sa iyo. Sabi sa akin kapatid, Maymay, hindi na ako makapakinig dito ng salita ng Diyos. Padalan mo naman ako ng mga salita ng Diyos. Sa mga kapatid, ako'y natutuwa sapagkat hindi ko akalain na yung kapatid kong yun, bayo kong yun, ay magkakaganon sapagkat yun po'y napakapasaway. Na pagka sinasaway ni Maymay, yun yung nagagalit. Pero nung nandito siya, naintindihan niya na po, bakit hindi mas mabuti ang mag-inom, hindi mabuti ang magbisyo, sabi niya. Ako lang po natutuwa. Bukas nandito na uli siya. Wala na akong kasama sa aking sideline. Sabi ko, kung ako'y maraming pera, ako na ang magbibigay sa iyo. Pambigay mo sa mama. Pero wala kailangan ko rin magbigay sa mama. At yun kasama ka doon sa mga binibigay ko sa mama. Sa mga kapatid, you will never give if you think that you have less than your needs. Hindi ka magbibigay kung yung meron ka, alam mo kulang pa sa'yo. Naintindihan niyo po ako? Ibig sabihin, yung mga taong meron, mapera, hindi sila makapagbigay dahil kulang pa yun sa kanila But you know what? May mga tao kung kahit wala, sobra pa yun sa kanila. Dahil naniniwala silang Diyos ang meron kami, hindi ang perang ito. Yan ang napakasarap sa salita ng Diyos. Kakaiba sa isip ng tao. Wala kahit saan kayo pumunta at makikinig lang po kayo sa usap ng mundo. Kawawa ka pag wala kang pera. Kawawa ka pagka kubo lang ang bahay mo. Mapapalad yan po yung kubo lang ang bahay kasama sa purpose. Amen? Yung malalaki ang bahay, wala din makain. Sabi nila, bakit di ako kasama? Hindi ka makakasama doon kasi nga meron ka Ay, mapalad yung mga dukha. Bakit? Dukha ka man o mahirap, pareho sa'yo pa-provide ng Diyos. Amen. Ayun nga, kung masasama, sabi ng Panginoon, pinapaulanan niya, di lalo ka nang lumalakad sa katwiran. Amen. Di ba? Ay, ang problema nga po sa ating ganito, tayo'y maraming gusto sa buhay na hindi naman talaga magpapasaya sa atin. Kaya yan, mayroon tayong sacrificial giving. Pero kung gusto mo ngayong buwan na ito, makabili ka ng Huawei Nova 3i. Ngayon, syempre, gusto mo magkaroon ng ganon. Ay, pastor, hindi mo na ako makakapagbigay sa January na kasi pangarap ko talaga makabili ng cellphone. Hindi ko minamasama pagbili ng cellphone for the glory of God. Amen. Pero kung para lang ikaw maganda ang iyong magayon at maipagyabang sa tao, wag na laang. Amen? Alam niyo, walang perang pwedeng makapuno sa puso ng tao. Amen. Not a million, not a billion. No amount that can satisfy the human heart. It is Jesus Christ alone. Amen. Hindi rin jowa, mga young people. Amen. Ako po naman. Sa una lang parang langit ang buhay niyo, bukas impyerno na yan. Amen. Oh. Amen. Huwag kayong maingit sa mga nagpo-post na sweet-sweet nila, gayon-gayon. Naku po naman, pag nakita mo ng ugali, tatapon mo yan. Amen. Amen.
Hindi ka magbibigay kung yung meron ka ay kulang pa sa'yo. Yan ang ibig sabihin. Bakit ka nagbibigay? Kasi yung meron ako, sobra pa sa amin. Amen? Yun ang totoo eh. Ang hirap nung ikaw may wala na tapos magbibigay ka pa. May tanong po. Kapag daw po sa eroplano, nag-crash daw po yung eroplano, ang life jacket, ang parachute daw po, halimbawa kayo daw po ay 3. 2 lang ang life jacket. Kanino mo daw ibibigay yung 2? Siyempre sa normal na tao, ay akin na yung isa. Amen? Akin yung isa. Wala na akong pakialam doon sa iba. Paano kung asawa at anak mo ang naroon? Di ba? Anong gagawin mo? Kung ikaw ang ama, ibibigay mo na yun sa anak mo at sa iyong asawa. At ikaw, bahala na si Batman. Di ba? Ito. Bakit ganon? Kasi mas mahalaga yung kanyang asawa at anak kaysa kanyang sarili. Naintindihan niyo po? Ganito din sa Panginoon. Alin ang mas mahalaga? Ang Panginoong Hesus o yung sarili mo? Naintindihan niyo po ako? Kaya pagka po tayo ay magbibigay, lagi mong iisipin, alin bang mas uunahin ko, sarili ko o ang Panginoong Hesus? Yan lagi ang pinakamatindi nating kalaban eh. Siyempre, pastor, may pangangailangan din kami. Tapos kung makapag-preach ka ng tithes, lagi na akong tinatamaan. Okay lang, kung hindi ka magbigay, huwag ka mag-alala, kukunin din yan Diyos sa iyo. Ayun yung sa gobyerno, nakukuha pa yung ilang taon nang hindi ka nagbayad. Di ba? Nakukuha pa, iahabla ka, garni-garni. Sa Diyos, simple lang yan. Kaya niyang kunin sa isang iglap. Yung para sa Kanya, kukunin niya yan. Ay ngayon, dun sa hindi nagbibigay, ganyan ang mangyayari sa iyo. Pero ito naman, doon naman sa gumagawa na yan, tandaan mo ito, kailan may hindi nagsinungaling ang Diyos sa kanyang pangako. Amen. Kapag nagbibigay ka, ikibibigyan lalo ng Diyos. Amen. Next. Datapot yamang kayo nagsisisagana sa lahat ng mga bagay. Kausap po dito ni Apostol Pablo kasi, ang Corinthian Church Ang Corinthian Church po, mayaman sila sa pananampalataya, mayaman sila sa pananalita, sa kaalaman at sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Ano yung biyayang ito? Kung pag-aaral niyo yung context niyan, mapagbigay po ang Macedonian Church. Pinagko-compare po ni Pablo ang Korinto, mga kuripot, sa gawain ng Panginoon. Pareho lang silang may pananampalataya, may pag-ibig, may pagmamalasakit. But the problem is, ito pong Corinthian Church, sila po'y hindi ganung mapagbigay sa gawain ng Diyos. And sabi ni Apostol Pablo, sana kayong taga-Korinto, lumago din kayo dito. Sumagana din kayo. Huwag lang kayo puro church. Huwag lang kayo puro attend. Huwag lang kayo puro Bible quiz. Kundi magsisagana rin naman kayo sa biyayang ito. Ano yung biyayang ito? The gift of giving. Amen. Ito lang talaga ang nakikita kong paraan para po kayo ay sumagana ang buhay. Hindi ang pag-abroad. Hindi. Hindi ang abroad. Are you with me? Alam niyo kung bakit? Abay, yung mga inchik dito nag-abroad sa atin. Wala ba silang kwarta? Dami silang kwarta. Bakit? Itong pinapagana. Ang tao, ganito, anak, mag-aral kang mabuti para makapag-apply ka ng magandang trabaho. Yung iba, hindi ganun. Anak, mag-aral ka, mag-business ka. Yung nag-business, 2 taon pa lang, maunlad na ang buhay. Ito namang empleyado, 20 years na, gayon pa rin, namamasahe pa rin. Naintindihan niyo po? Napakasimple lang po mga kapatid. Kung tayo maniniwala sa Diyos, hindi po tayo laging mamumulubi. Next. Hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Kami mga pastor, hindi po kami parang nag-uutos sa inyo o mag-commitment kayo, magbigay kayo sa lupa, hindi namin gagawin yan. Amen po?
Kaya nga po ang aking announcement, sino yung gustong tumulong para mabayaran yung lupa. Wala akong ganito, si Sister Adeline, ang iyo 50,000. Walang ganon. Amen? Walang ganon. Firma na, check na, check. Next. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na bagaman siya'y mayaman. Tingnan mo si Kristo, siya'y mayaman pero nagpakadukha. Pero tingnan niyo sa Bible, siya parang mapalad. Tanging mapalad. At ang kanyang pangalan ang magiging mapalad sa lahat ng pangalan. The name above all names. He is the blessed one. Pero dahil nyo, nagpakadukha siya, mapalad pa rin. Hindi pala nasusukat ang pagiging mapalad sa dukha ka o meron ka. Ang pagiging mapalad ay ito. Siya'y nagpakadukha dahil sa inyo upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Magbibigay ng isang example sa inyo that will illustrate what the Lord Jesus Christ hath done to every one of us. Pagpalagay natin si Sister Christine ay tunay na may Fortuner. Kami, Fortuner lang. Tita Christine, meron kayong magandang bahay. Ayun na, example lang. Magandang bahay, tapos may Fortuner kayo. Tapos, maganda talaga yung kusina nyo, naka-tiles. Yung inyong faucet, sasabihin nyo, water. Lalabas ang water. Pag sabi nyo, coffee, lalabas ang coffee. Ganda na buhay nyo. Mayaman kayo. Tapos, Ate Christine, nakakita kayo ng pulubi, walang bahay, walang makain. Alam niyo kung ano lang ang meron siya? Yung isang sako na mga may lamang, alam niyo na kung ano-ano. Basura. Siguro damit niya yun. Nagpapalit din naman kahit di nilalabahan. Ang tanong ko, Ate Christine, yung sagot na talagang kapanipaniwala po, kaya niyo po bang iwanan yung kayamanan ninyo at makikipagpalit kayo dun sa taong yun na may sako? Okay. Kahit sino ang tanongin ko sa inyo, hindi niya kaya yan. Tama ka po? Ay siya, ako'y mayaman ikaw ay pulubi. Ay ganito ha. Iiwanan ko na yun, palit na tayo, ako ng pulubi. Alam niyo po bang ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin? Na bagaman siya'y mayaman, iniwan niya ang kanyang kayamanan para sa kanyang karukhaan, magsiyaman tayo. Kasi naintindihan natin kayamanan, puro yung kabig. Ay, ang Panginoon, mayaman siya sa spiritual Pero ang Panginoong Hesus, nagawa niya yun, iniwan niya ang langit, tapos ang kanyang damit, sabi nga ng Bible, wala siyang unan. Walang kahiligan ng kanyang ulo. Ang mga sora, mayroong silang natatahanan, pero ang anak ng tao, di wala. Kung saan-saan na lang siya natutulog. Nagpunta kami ng kina Pastor Gary sa Talisay, din kasi ang aming pinakang hotel para pag-ahon sa Tagaytay, malapit na. Nag kami ng The Bible. Bigay itong sina Abraham, kaya yaman, sabi ko, naisip ko, manood din kayo ng movie. Wala sila ng second story building. Wala sila ng mga terrace, walang ganon. Alam niyo kung ano lang meron sila? Yung mga kumot-kumot na mayroong tukod na gano'n na Kubol ang tawag. Tent. Sabi ko, nung tinitingnan ko yung bahay ko, pampira, mas mayaman pa ako kay Abraham. Amen? Minsan, kayo po, pag titingin po kayo, huwag kayong titingin dun sa paningin ng tao. Makakaba po kayo. Pero alam niyo po, pag nakarating kayo dun sa bahay ngayon, pag umupo kayong gayon, ay dahil ko pang mayaman. Bakit? Ay kasarap mahangin. Tapos po overlooking. Ang masarap pa nun, kasama mo pang iyong asawa at anak sa iyong buhay. Tapos may mga tao na nagmamahal sa inyo, sa iyo, kunwari. Sabihin na yan. May mga members na kapag walang kulang ang pastor, bumibili. Amen. Nagdadala ng kung ano-ano. Kung si Brother Wilson, laging may dalang malunggay. Ay, pakasarap ng buhay. Nakikita ko po ngayon. Wala man ako ngayon mga dikotsing ganyan. May jeep akong nagagamit. Ayos din next na tayo. At sa ganito yung binibigay ko ang aking pasya sapagkat ito'y nararapat sa inyo
na naunang nagpasimula na may isang taon na hindi lamang sa paggawa, kundi naman sa pagnanais. Datapat ngayon tapusin din naman ninyo ang paggawa upang kung paano nagkaroon ng sikap ng pagnanais ay gayon din namang magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. Verse 12. Sapagkat kung may sikap ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa tinataglay. Verse 13. Sapagkat hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay magaanan at kayo'y mabigatan. Huwag sanang darating daw, sabi ni Pablo, na yung meron, naging pabigat kami sa inyo na mga wala. Naintindihan niyo po? Ang cheerful giver, hindi niya po na-feel na kapag nagbibigay siya, lalo siya naghihirap. Kundi lalo siyang yumayaman. That is the mind of a cheerful giver. Pero kung iisip mo, si Pastor, bumili na naman ng lupa. Doon nga lang sa GP House, maubos ng aking kayamanan. Nagbigay ako ng 500 yun na nga lang ang pera ko, tapos nagbibili lang ng lupa pa. Ano pa kayong bibili ni Pastor? Hirap na ako eh. Tawarin. Sana wag tayong maging kaisip ni Judas. Anong meron dito? At anong ibig sabihin ng pag-aaksayang ito? Alam niyo yung aking pong plano po doon isang araw, alam niyo kung sino makikinabang diyan, yung mga pamilya ninyo. Isang araw, magkakanak sina Princess, sina Magic, tiglalabing-dalawang anak. Napakaganda na hindi lang kayo may bahay, meron din kayong simbahan na mapupuntahan. Amen. Meron kayong Baptist Church na mapupuntahan na nagtuturo ng katotohanan. Amen. Kung imagine, hindi pala lahat ng Baptist po ay nagtuturo ng modesty. Okay na sa kanila nakapantilon. Amen? Amen. Bakat ang kung ano man ang hindi dapat bumakat. Salamat, we are on the line of the true and genuine faith in the Bible. O walang dagdag ang ating kaligtasan, pananampalataya lang. Sa iba, kailangan mong pagsikapan. Pag hindi ka nagbigay, hindi ka ligtas. Wala sa ating gayon, ha? Kapag ligtas ka talaga, hindi na kita kailangan pilitin. Magkukusa ka. Next verse. Or ano na, next line na. Ayan. Tanyo, pansinin nyo ito. Okay pa po ba kayo? Pero nga ka pa pala. 6:40 lamang. Kundi ayon sa pagkakapantay-pantay ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahon ito sa kanilang kakulangan. Tingnan nyo po ha. Dinisenyo talaga ng Diyos ang church na merong mapalad-palad sa pera. Amen? At meron naman talagang wala't wala din. Pero kailan po magpapantay sa pagiging mapagbigay? Yung meron, magbibigay nung kaya niya as a cheerful giver. Yun namang wala't wala, gagawa din ng paraan. Amen? Magbibigay din po. Pero dumarating talaga sa puntos, mga kapatid, kapag able na ang church, tandaan niyo po ito, kapag meron pong nangangailangan, halimbawa, walang makaing pamilya, at yan naman po ina-apply po natin. I remember, may mga nagbigay po sa amin, galing po ako ng conference. At nabalita po natin yung isa nating kapatiran po ay wala pong trabaho ang asawa, nagkasakit. Anong ginawa natin? Yung pong ibinigay sa amin mga grocery, ito ang sabi namin. Kaya pala ang Panginoon nagbigay sa amin ng ganito karaming grocery, meron pala itong pagbibigyan. Amen. Hindi ba dapat mas una namin isipin sarili namin sa pantaong pananaw? Pero ito ang kaisipan pag marunong talaga magbigay. Ito'y ibinigay ng Diyos para yung iba'y gumaan. Amen. At ito naman, kapag ikaw na may nagbigay, pwedeng ikaw ay sa pera, medyo mabigat, pero yung puso mo parang gumagaan. Bakit? Yun ang aplikasyon na mas maigi ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kasi ang isip ngayon ng mga tao, ayuda, ayuda, ayuda. Ano ang papasko ni Mayor? Ano ang garne? Amen? Amen. Oh, salamat at mayroong concerned citizen. Kami nadalan po dito ng spaghettihin. Hindi na tayo mag-iisip ng ihahanda sa linggo. Amen? Dahil yan ay pwede nang lutuin. Amen?
Ganyan po ang teknik ng yung pastor. Kapag may blessing diyan, o lutuin, pakain doon. Upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan, upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Yan ang purpose po ng cheerful giving. Hindi po ito para magyabangan or anything. Para po yung wala ay magkaroon at yun namang meron ay makapag-ambag. Next. The exhaust of material blessing. Lagi ko itong nagagamit na example. Sino dito sa inyo ang naniniwalang mahalaga po ang hangin? Kaya ka humihinga. Taas ang kamay. Mahalaga ang hangin, kaya humihinga. Sigurado ba kayo, humihinga pa kayo? Marami kasing member, pag nagpipreach na, parang hindi na humihinga eh. Nakagano na. Tingin nyo, mahalaga ang hangin ha. Pero tanyo, hindi dinisenyo ng Diyos, puro inhale ang tayo. Mahalaga ang hangin? Okay. Kapag bumili ka ng oxygen tank, ang mahal pala niya, nasa natin yan, Sister Jenny Lee. Disosa ng gabi, naghahanap pa tayo ng mabibili ng hangin. Samantalang tayo ngayon, libre ang hangin. Amen? Nakakahinga tayo ng maayos. Oy, mahalaga ang hangin. Ganito ho. Inhale. Mahalaga ito. Hindi ka ba din bilang? Mahalaga ito. Ubi-ubi na lang eh. Ano yung ibig ko sabihin? Hindi dinisenyo ng Diyos na tayo po ay tumanggap lang na tumanggap. Ang disenyo ng Diyos, kapag may natanggap tayo, marunong din tayo magbigay. Bigyan ko pa kayo ng isang example. Ang mga mekaniko, alam nila kung bakit may tambutso. Di ba nakakapaso yung tambutso? Pwede naman tanggalin yun eh. Para wala nang nakakapasok. Pero pag tinanggal mo yun, sasabog ang makina nun. Tama ba yun, Toy? Kapag walang exhaust, yan yun eh, yung the exhaust of material blessing. Kung wala pong paglalabas inyo, sasabog. Alam nyo, maraming tao meron na, sasabog pa rin sila sa kalungkutan. Bakit? Hindi ka makapasaya ng material na bagay. Oo. Nakakilala po ako, pati times niya, kinakausap, kamusta ka na ba dyan? Oo. But wala na siyang kaibigan. Malimit po sa mga taong walang kaibigan. Yan yung mga taong makasarili. Amen? Yung kanya lang, lumagpas ka dito, mapaparang ka dito. Lumagpas na ng kaunti. Meron kaming na hagilap to Kami chismoso din naman Pambihira naman. Nagsilablaang ng nagsilablaang ng yung tawag doon, yung mga baso-basurang kaunti, dahil nga may baysanan, nagsilab, din sa kabilang bahay mayroong damit. Sumigaw na sumigaw Gusto yung magkaroon tayo sa barangay, papabarangay ko kayo. Hindi pa pwedeng, baka naman pwedeng pakipatay. At ayun ang aming mga sinampay salamat po ha. Salamat. Hindi yung, papabarangay na agad din, nagsilablaang. Mga bangaw kayo, aming kayo. Pero meron yung bahay, meron yung material na bagay, pero hindi masaya ang buhay. Kaya sana, isang araw, mawitnessan ko yung kapitbahay natin yun. At maintindihan niya ang tunay na magpapasaya ng kanyang buhay. Kahit pa malaki na ang bahay mo Alam niyo, ang material na bagay, pansinin niyo, sa una lang yan masaya. Ang asawa, pwedeng material na bagay din mawawala din yan sa iyo Kasama siya sa material things Tama ka po, hindi naman kaluluwang asawa mo. Di ba? May katawan yan. Nung una, talaga namang ang tamis-tamis. Talagang lahat na gagawin. Ang saya-saya. Laging gustong pupunta doon. Laging gustong bibisitahin. Amen. Nung naanak ka na ng limay, uuwi ka pa siguro sa sunod na buwan. Diba? Kasi nawawala yung saya din Kotse, nagasgas na ng kaunti. Wala na. Yung bago pa yung barako na yan, yung motor na yan, ako sasabihin ko sa inyo, yan kinukumutan ko pa yan nun. Talaga namang, pambira. Sa mga nakakita niya, bagong-bago yan. Bira. Tapos,
Edi pinarada ko. Lumindol ng kaunti, natumbok. Ako alala eh. Yun ay babatakin pa nun eh. Pero, siyempre, iniingatan mo, bago pa eh. Ay, nung bulok ng gaya, hayaan mo na, mananakaw eh, hayaan mo na. No single person who doesn't have anything. Lahat ng tao ay mayroon. Walang, kahit po pulubi, meron yan. Eh, kita ko nga yung tao, narasa, may sigarilyo pa. Butas ang church noon. Pauli-uli niya, may sigarilyo. Walang taong hindi mayroon. Lahat ng tao mayroon. Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao na wala akong pambigay. Wala akong maibibigay. Hindi. Sadyang ayaw mo magbigay. Dahil kapag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Next tayo. Number 4. The entrance to abundant life. Alam nyo, kaya kayo niligtas ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, naparito ang magnanakaw, kundi upang mamigay. Ano ba sabi ng talata? Sa John chapter 10, naparito ang magnakaw upang magnakaw. Alam naman, naparito ang magnanakaw para bigyan tayo ng masiganang buhay. No! Naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumuksa at pumatay. Ngunit ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay at kasaganaan nito. Ano yung buhay? Datip mo ka tayong patay. Amen? Puro problema. Isip natin, pera. Problema sa asawa, problema sa anak, mukha na tayong patay. Amen? Hindi na may pinta mukha natin. Mukha ng bangka, hindi makatulog, hindi makakain. Diba? At kasaganaan nito. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Nung wala pa tayo sa Panginoon, tayo po ay alipin ni Satanas. Magkakaroon tayo, bukas nga tayo. Yun ang ibig sabihin. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, gusto niya na kapag nagkaroon ka, yan ay mananatili sa'yo. It will become abundant. It is sustainable. Diba tingnan niyo po yung halimbawa nakatama sa wedding, ano yung sistema? Tumama ng 12,000. Bukas yan, mangungutang na uli yan. Bakit? Naubos na ngayong araw na ito, pambayad ng utang at pinambarek. Tama po? Yung balikbayan, meron akong mga kilalang ganun ang ugali. Nung dumating dito, yaman na yaman. Aba, bago umuwi ng abroad pulubi na uliin. Wala na uling pera, nangungutang na uli. Ano tawag doon? Tayabang. Dito pa man din sa Batangas ganyan. Sa mga nakikinig pong hindi taga Batangas, pagpapasensya niyo po ang mga taga Batangas, dito ay mawala ng yaman, huwag lang ang yabang. Amen? Wala na nga. Maghahanda pa, magpapabinyag pa ng garbo, may pabalons-balons pa. Utang naman. Huwag ka na lang maganda pagka ngayon. Tama? Na bukas ibibigyan ka ng sakit sa ulo. At ang mga Bombay uri na sa iyo. May 5'6", may 5'7", may 5'8". Lahat na ng 5'8", kinunan mo na. Diba? Ang gusto ng Panginoon, ito yung kayamanan na mapasa iyo. Ayaw niya na material blessing ang maging kayamanan mo. Ano yung gusto niyang maging kayamanan mo? Siya mismo. Bakit? Kapag kasi siya ang kayamanan mo, siya ang mag-iingat ng meron ka, hindi yan mawawala. Naintindihan niyo po? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinansya ng kanyang puso. Offering yan. Offering. Hindi yan tithes. Sabi na pastor, mali kayo Mamaya magpapaliwanag. Huwag mabigat sa loob. Pastor naman, dapat naman tayo. Dapat naman 10 square meter na lupa na lang. Wala, todo na. Mabigat sa loob. Sana'y magaan ang puso natin. Bakit nagbibigay? Ano sabi dyan? O dahil sa kailangan. Wala, may gastusin tayo sa church ayan. Yun, dahil kailangan Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Pag masaya ka, hindi ka lang magbibigay pagka may pangangailangan. Kaya ako yung example. Mga anak, kapag ang inyong magulang masaya sa inyo, nagbibigay yan sa inyo, di ba?
Anong gusto mo, anak? Ayun. Amen? Amen. Pero pag galit sa inyo, pag humihingi ka, bigyan ka kaya? Hindi, di ba? At pansinin niyo po, nung daw tayo ay nagbibigay ng masaya, iniibig tayo ng Diyos. Paano niya pinakita yung pag-ibig na yun? Sunod na talata. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Sabi ng Panginoon sa mga naunang Kristiyano, hindi ka mapapalagay sa buntot. Ikaw ay magiging ulo. Nakapunta na po ba kayo ng kainan? Yung lechong baboy. Ang natira na sa iyo, yung buntot na lang ng baboy, yun na lang kakainin mo. Parang ganun din yung illustration. Kapag ka ikaw, hindi ka sumusunod sa Diyos, ang nangyayari sa iyo, buntot lang lagi. Meron din, hindi buntot nga lang. Unlike nung masunurin sa Diyos, parang yung napanood ko yung kay Andrew, tawa naman ako dun eh. Sa sobrang gutom niya, aba, ay habang buhat-buhat yung lechon eh, nakapkap na yung kalahating yung lechon eh. Ang bira yun si Andrew na yun. Comedy nga eh. Comedy nga. Ang bira. Sa sobrang gutom niya, di ba ang kwento noon, pagbibigay eh, di ba nung kakain na siya, di ba sabi niya, biglang sabi ng mga bata, tatlo yung batang kulubi, di ba? Ano sabi ng mga bata? Sabi ng, siyempre, siya naman ibusilang ang puso. Binigay yung lechong manok, at siya ngayon ang walang makain. O ano yung nangyari sa kanya? Lechon naman ang kanya. Mas malaki. Amen? Habang hindi dinidinigo yung lechon. Ay, ginabgab yung lechon eh. Pero ang lesson ng mga kapatid, kung kinain niya yung manok na yun, manok na lang, hindi siya nakapaglitsyon. Di ba? Mabagaman yun ipatawa, may lesson ka matututungan kay Andrew eh. Lalo na po yung kanyang kinantang, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Hindi ka iiyak. Ay, malupit yung pangit na nga, iyak ka pa ng iyak. Okay. Ano yan? At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ano ibig sabihin yan? Sa lahat ng aspeto ng buhay, pwede kayong pasaganain ng Diyos. I-apply lang natin itong cheerful giving. Are you with me? Pangako yan ng Diyos. Hindi naman yung ginawa ni Pastor eh. Yan eh yung utak ng pinakang matalino sa lahat. Kaya nga, hindi natin nakita yun eh, yung kay Andrew na yun eh. Kaya pala tinanggihan niya yung manok, binigay sa mga bata kasi lechon ng kanya. Ano? O ganun din yun mga kapatid. Kapag ka ikaw ay masunurin sa Panginoon, hindi lang lechong manok. Baka lechong baboy ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Next verse. Ayan. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Ay papaliwanag ng inyong lingkod. Kapag ang material blessing tinanggap mo, iniyo mo, ginamit mo, hindi na sa tumatagal magpakailanman. Naintindihan niyo? Pero halimbawa, ako nagkaroon. Meron taong nagugutom, pinakain ko yon. Yung pagbibigay kong yon, yung ginawa kong yon, napakain ko yung ibang tao, yung ginawa ko yun, mananatili na magpakailanman. Pero yung ginawa ko sa sarili ko, pinakain ko, pinalamon ko, maya-maya, itatai ko na yon. Naintindihan niyo po? Ito maganda. Kita ka ng taong yon, kung sino ka, lalo tigit kita ka ng Diyos. Ako'y naniniwala, kapag gumawa ka ng maganda sa tao, hindi ko naman sinasabing dahil sa pagiging makasalanan, ang tao'y lahat na kapag ka gumawa ka ng mabuti, masama lahat yung gaganti. May mga tao, pag gumawa ka ng mabuti, gaganti ka rin ng mabuti. Amen. Bagaman, we are all sinner, pero may mga taong ganyan. Tao pa lang yan, ha? Tao pa lang. Gamitin ko ang kwento. Lagi ko itong ginagamit na kwento. Ang Pastor Joseph Anelo, ang pinakang assistant ng Pastor Cesar, siya po ay naandun sa accident area na meron pong na-aksidente. And what happened? Ito pong na-aksidenteng ito, siya na mismo ang nagdala sa ospital. O doon pa lang, papasalamatan mo na yon. Tama ga po yon? Dinala niya sa ospital, may lakad siya, binigay niya yung oras niya para yung tao ay madugsungan pa ang buhay. What happened?
Sabi nung doktor, kailangan po ng immediate masalina ng dugo. Meron po bang kamag-anak sa inyo na type na ganito ang dugo? Ang sabi niya, ako po ay ganyan ang type ng dugo ko. Type H. High blood. Okay. Sa madaling salita, siya po ay dahil nga, manggagawa ng Diyos, lingkod ng Diyos. Walang pero-pero, nung siya po ay nagdala doon, siya na rin ang nagbigay ng dugo. Okay po ba yun? Okay na okay po yun. Pinakain ng isang skyplates, umuwi, sabi niya, siyempre, dalawang sisi yata yun, nagsisi daw po siya na dalawang sisi ng dugo. Grabe naman yun, Eh, nung umuwi daw siya, lagtutay daw siya, gayon pala yun. Okay, kinuna ng dugo. Sa madaling salita, he didn't expect anything from that man. Nung malakas na po yung lalaking yun, wala din na, hindi naman din po mayaman eh. Hinanap po ang ninang Joseph. At siya po ay binigyan po. Sabi niya, hindi ito bayad, ito'y pasasalamat. Binigyan po ng 5,000 piso. Amen? Alam niyo, kapag ang tao, ang expect lagi may kapalit, lalong wala. Pero kapag nagbibigay ka na hindi nag-e-expect ng kapalit, mas lalong merong napalit. Amen? Kaya alam niyo, pinakamagandang gawin talaga yung katwiran ng Diyos. Ito na, ang ganda po, kayong mga member na sa pulan po dito sa pioneering church natin. Huwag ko kayo mag-isip na, mabuti pa sa Good Shepherd, hindi sila hirap sa giving, marami silang tutulong-tulong. Alam nyo, kapag tayo po ang nag-provide ng pangangailangan ng church, kanino po dadating ang blessing? Hindi sa atin lang po. Nagkakaunti pa tayo eh. Eh kung sila, marami nagtutulong-tulong, marami din silang bibigyan ng Diyos ng blessing. Amen. Nakapanood ako ng movie, yung kay Jim Carrey. Siya po ay nagre-reklamo lagi sa Diyos. Bakit siya tinanggal sa trabaho, garne-garne. Ang pangalan po ng movie na yun Bruce Almighty. Ikwento ko lang ng konti sa inyo. Siya po ay medyo lukulukong tao. Lagi siya nagre-reklamo. Ba nagpakita yung Diyos sa kanya, yung maitim na lalaking artista sa Hollywood. Sabi niya, I am that I am. Nagpakita siya, itsurang tao, puti ang buhok, maitim yung lalaki. Sabi nung, gusto kong maging Diyos para ako na yung gagawa ng mga hindi ako magkakaganito. Kasi nagre-reklamo siya dahil pamali-mali ang ginagawa daw ng Diyos. So ang ginawa niya, ibinigay lang po yung isa po sa attribute ng Diyos, yung pagiging all-powerful. Hindi kasama yung all-knowing at omnipresent. All-powerful. You know what happened? Nung mayroon na po siya nung pagiging all-power, binalikan niya yung mga kaaway niya. Pinasuot yung unggoy dun sa tumbong ng kaaway niya. Pinasuot. Gumawa siya ng masama. Nung nakipag-date siya, hinila niya yung buwan. Nagka-tsunami po dun sa kabilang lugar. And you know what happened? Dahil siya nga ang Diyos, marami nagpe-pray sa Kanya. Sana, alam niyo kung ano ang prayer, sana tumama sa loto. Ay di lahat niya okay, nilagay sa computer, okay, lahat okay. Sige, lahat niya tumama sa... Nung lumabas po ang numero, alam niyo kung anong nangyari? Bariya na lang nang dumating sa kanila. Alam niyo kung bakit? Kasi halos lahat tumama sa loto. Naintindihan niyo po? Panoorin niyo para maintindihan niyo. Pero ang punto ganito, kung ikaw, malaki ang giving mo sa Diyos, hindi sa iyo ibibigay ng Diyos yung mas masaganang biyaya. Next, verse 10. At ang nagbibigay ng binhi sa nag-aasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Ano yung prinsipyo nito? Halimbawa, ikaw ay farmer. Merong nag-supply sa iyo. Hindi pwedeng gano'n na lang yun. Ito ay may porsyentong ibibigay doon. Naintindihan niyo po? Itatanin niyo na naman yun, ibibigay niyo uli yun. Hanggang sa dumami na yung kanyang farmer, marami nang bumabalik sa kanya. Naintindihan niyo po ako? Kahit po yun porsyento lang, yan po ay bumabalik sa prinsipyo po ng farming. Pero mga kapatid, sa Bible, hindi ganun. 1:10, more than.
Intindihan niyo po? Ganun po ang Panginoon magbalik ng biyaya. Okay, next po tayo. In offering, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Nakasulat sa Luke 6:38. Kailan daw po kayo bibigyan? Kapag nagbigay kayo. Ibig sabihin, hanggat hindi ka nagbibigay, hindi ka bibigyan. Okay? Sabi dyan, takal na mabuti, pikpik, legleg, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat ng inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Pansinin niyo mga kapatid itong talata. Sino daw ang magbibigay? Ibibigay nila. Tao yan eh. Naintindihan niyo po? Gagamit ang Diyos ng tao para ikipagpalain. Naintindihan niyo po yun? Ito yung hindi nakikita kasi ang alam nating blessing, yung malalagpak sa langit. Hindi ganon. Naintindihan niyo po yun? Ako napaka-friendly ko. Kahit kaaway, ginagawa kong friend. Ayoko nang may kaaway. Dahil yun ang sabi ng Panginoon. Meron po akong naging kaibigang pastor. Ako'y kanyang biniro ng medyo masakit. Yung kanyang biro. Pero nung gumanti ako ng maganda sa kanya, doon po kami mas napalapit ang loob. Ano ang biro niya sa akin? Ganito. Di may ikakasal, lalaki at si babae. Sabi sa akin, kumpleto na pala ang, kumpleto na pala ang paraiso. Meron nang magkakasal. Nandito na si Eva, nandito na si Adan, at narito na rin ang ahas. Yung ka namang hindi mo pa naman siya kilala. Hindi pa magkakilala. Nag-meet pa lang, first time nag-meet. Kung ako baga po yung magagaliting tao, di kaya ako'y nagtampo, ginawa pa naman akong ahas. Di ba? Kasi nawat, hindi ako gumanti ng masama, ako'y gumanti rin ng kaunting biro. At doon kami, sabi niya, alam mo, ayos ka. Yung iba, pag binibiro ko ng ganyan, nagagalit eh. Ay, hindi ako nga, mas matindi pa sa ulo po. Yun na lang ang ako. At saka, ang kanya naman sinasabi ay biro. Amen? Pero kahit na po, pagka kayo hindi naman nakikipagbiro, bibiro kayo ng gayon, iba ho yun. Yung gawin kayong ahas. Nagninong ko po sa kasal. Nakita na po ng mga ilan sa inyo, si Pastor Bong Ocampo. Kami po ay kanyang tinrit sa Baguio. Dala namin, nag-honeymoon kami ni Sister Margie, 4,000 pesos. Almost pamasahe lang paparoon. Paano na pagbalik? At sabi, mamasahe lang kayo paparne, ako nang bahala sa inyong pamasahe pag-uwi. Namili po kami sa Baguio, siya ang aming wallet Amen? Ang ibig sabihin, ang Diyos ay gagamit ng tao para i-provide ka. Anong gagawin mo? Magbigay ka muna. At ito ang pansinin ninyo, sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Nagbigay ka ng kaunti, di kaunti din naman balik. Tanyo ang mga magsusugal. Nakaalam na ba kayong tumaya sa wedding ng tumbok 800 pesos at sahod na 200 pesos? Hindi ko kayo pinapataya ha. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ganyan ang prinsipyo po ng Panginoon. Ang problema lang, yun ay sugal. Pero ganun din yung prinsipyo. Kapag ang taya mo 2 piso, magkano yung tatamaan mo sa mga may alam sa wedding? 1, 2. Tamo, alam na alam ni Brother Ryan. Magbibiting ito dati Pag tumbok 2 lang, 1, 2 lang. Paano kung ang gawin mong taya mo, Brad, ay 1, 2? Magkano kaya yun sa wedding? 1,200. Kung yung 2 tumama, 1,200. Malaki-laki na yun. Ilang kilong tilapia na rin mabibili mo noon. Ay kung 1 ang iyong taya, natumbukan mo. Ay masaya, pista-pista ito. Anong puntos? Pag nagbigay ka ng malaki sa Panginoon, di malaki din yung balik nyo. Ganun po yun Ang pinag-uusapan kasi dito, material blessing. Next tayo.
Tapos na tayo. In tithing. Ano yung prinsipyo po ng tithing? Ito po. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ito na po yung ika-10 bahagi. Ano ang layunin nila mga kapatid? Para daw magkaroon ng pagkain ang simbahan. Ano yung simbahan? Of course, yung nakatira dun sa simbahan. Sino po yan? Yung mga full-time worker. Bakit ganon? Sa 12 tribo, ano po, ng anak ni Jacob, ano po, ay si Levi hindi po binigyan ng mana, yung mga Levita. So, ang ginawa ng Diyos, silang mamamahala sa templo, itong 11 ito magdadala ng 10% doon sa church. For what reason? Una, para magkaroon ng pagkain. Kasi nga, hindi sila naghahanap buhay eh. Naintindihan niyo po ngayon. Ang hirap naman po ako nagpa-Bible study habang ako ay nag-electrical. Naintindihan niyo po yun. So, pangalawa, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit. Bakit po dungawan? Alam niyo po, yan, gumawa kami ng bahay. Meron pong isang pintuan yung aming bahay at meron pong 4 na bintana. Ang daming bintana ng aming bahay. Alam niyo kung bakit? Gusto ko kasi matanaw yung labas. Oho. At the same time, tipid po sa dingding. Maraming bintana eh. Amen? Tanyo, bakit bintana ang ginamit? Sapagkat kapag nagbibigay ka ng iyong ikapo, ay bubuksan ng Diyos yung maraming mga opportunities sa iyong buhay na doon niya padadaanin yung mga pagpapala. Amen. Ano sabi dyan? Na walang sapat na silid na kalalagyan. Ikaw ba'y magkukulang pa rin? Wala namang paglagyan. Ay, bago mangyari yan, gawin mo muna yon. Yung pagsubok ng Diyos. Give the 10% of your income. O, sa mga anak natin, mga anak, kayo may baon kahit na online laang. Mayroon akong ganyan kilala, may baon pa rin sila. Binibigyan pa rin ng 20, binibigyan pa rin ng 50. May mga ganun. Dahil mayroon mga estudyanteng mukhang baon. O, sa 50 pesos, magkano dun ang 10%? Magkano? Tango, 5 piso lang. Tapos, yung iba tisod na dun. 5 piso bibigyan ko sa Panginoon. Ang laki. So, siyempre, paglaki ng meron ka, paglaki din ng bigay mo. Ay, minsan ang nakikita na lang. Halimbawa, meron siyang 5 milyon. Magkano ang 5% nun? Kalahating milyon. Kalahating milyon, bibigyan ko sa Diyos mo. Hindi mo nakita yung meron ka, 4.5 million, tapos ang nakita mo yung 500. Naliitan ka dun sa 4.5 million at dun sa 500,000 na ibibigay mo para sa gawain ng Panginoon, nalakihan ka. Ano kayang isip meron ka? Jesus kaya o Judas? Na samantalang ang Panginoong Jesus, binigay niya ang kanyang buong buhay para sa atin, para huwag kang mabangi sa impyerno. Number 5 and the last. Itong maganda din. The exaltation reason. Alam niyo sa pagbibigay pala, may mga taong dahil nagbigay ka, nagpupuri rin sila sa Panginoon. Tingnan niyo po ang talata. Yaman kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob. Yan po ay, 2 Corinthians chapter 9, hindi ko na lang nailagay dahil sobrang busy sa pagtatayo ng aming mansyon. Na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Ito po. Kapag ikaw ay nagbigay sa tao, di ba yung taong yon, alam niyang yun ay blessing na galing sa Diyos. Kahit naman po ang believer, naniniwala, halimbawa, si Ate Christine, binigyan ko po kayo ng halimbawa po ay 100 pesos. Yun ay, ang tinitingnan nyo, ito ay blessing galing sa Diyos. Kasi alam nyo naman pong wala naman ako kayang ilabas na 100 pesos. Inigaling din sa Diyos. So ano yung puntos? Nung nagbigay kayo sa akin ng 100 pesos, dahil ng pagbibigay nyo, ako'y natutong magpasalamat.
sa Diyos. Itinataas ko ang Diyos. Yung bang minsan nakakaranas kayo nung walang-wala kayo, pero may magbibigay sa inyo? Ang daming pagkakataon, ganito po. Ako nagagawa ng mga rice cooker, tama-tama wala kaming maiulam dito. Kami yata gagalisin na sa sardinas nung isang araw. Dumating din yung nagpapagawa ng rice cooker, ayoko namang singilin, nagawa ko na yung rice cooker. Sabi niya, di ka pong gulay na lang ba? Kayo, kung bibigyan nyo kami ng gulay, ako naman pwede na nga ho naniningil sa inyo. Kung kami bibigyan nyo, di salamat. Nagbigay po ng halagang 20 pesos na gulay. Nung nagbigay siya ng gulay, ako nagpasalamat sa Diyos. Amen? Pero naman, kaya nagbigay nga siya, ginawa ko yung rice cooker niya. Pero masalamat pa rin ako. Kasi hindi naman ako humihingi. Wala akong hinihinging bayad. Dahil alam ko mas malaki ang ganti. Mas malaki ang ganti. Dahil niyo po, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo po, kapag ka po nabayaran natin yung lupa, nakapagpatay tayo ng building, maraming maliligtas, marami tayong pwedeng inviting kasi malaki yung space natin. Dahil nung ating lugar na yun, maraming makakakilala sa Panginoon. Di ba yung lahat ng iginugol mo para doon? Di ka po yun ipagpapasalamat nila sa Diyos. Salamat meron ganyang church. That church, I love that church. Gusto ko yung church na yan dahil itinuturo dyan ang katotohanan. Pero hindi po yan magiging church kung wala pong mga taong magbibigay. Asain mga kapatid, the mind of a cheerful giver. Totoo po na kapag nagbigay tayo, mawawalan tayo. Siyempre, nagbigay ka eh. Pero sana, pagka ikaw ay nagbibigay, ang naisip mo, yung ang Diyos ay natutuwa sa iyo. Ang natutuwa sa iyo. Kasi nakikita niya, una, kamukha ito ng aking anak na si Jesus. Ginagawa niya kung ano yung ginagawa ng aking anak. Natutuwa. Na-exhaust mo, imbis na ikaw ay mamatay sa kayamanan at material na bagay, hindi lahat sa iyo pumupunta na ibibigay mo rin sa mas nangangailangan. Panguli nga po yung pasasalamat sa Diyos. Kapag kayo nagbigay, may mga taong nagpapasalamat sa buhay mo, di ba? Mga members, we appreciate much anything that you have given us. Di ko na po kailangang isa-isahin po yun. Dahil alam ko namang ginawa niyo po yun para sa Panginoon. At tayo po ay, kami po yung may nag-abot. Siyempre, wala namang nag-aabot na iniiwan. Alam mo, pang-ulam, iiwan na lang doon sa kanto. At para hindi alam, Pastor, nag-iwan dyan ng pang-ulam, may nakain pa kayo. Abay, wala kami nakita, tinangin na pala ng aso. So, siyempre, pag nagbigay kayo, malalamang ikaw ang nagbigay nun. Tama po? Pero wag naman yung ganito. Bibigyan kita! Mga kapitbahay, bibigyan kita! Gano'n. Natural, yung bibigyan mo, malalaman yan, bibigyan mo siya. Tama po? Ganun, magbibigyan ako ng ganito. Huwag na naman gano'n. Amen? Bakit? Imbis na malugod ang Diyos, lalong masura ang Diyos sa iyo. Bakit? Ang sabi ng Diyos, kapag nagbigay yung kanan, huwag nang malaman ng kaliwa. Kaya alam nyo, nakakatuwa lang po. Hindi po member dito ang nagbigay ng medyo malaking halaga. Are you with me? Amen. Hindi member dito, pero nagbigay ng malaking halaga. At yung sabi niya, kung maaari lang, ay wala nang makakaalam yan na ako ang nagbigay niyan. Amen po? So, kung ano itatanong niyo pa, di sa Diyos niyo na itanong at ayaw niya akong ipaalam. Mga kapatid, ito po, sana po, yaman tayo po ikakaunti pa, mas maging masagana po tayo sa pagbibigay. At kung kayo na may walang maibigay, sipagan yung humayo. At malay nyo, may makakilala kung ang ginto ay tinatapo na lamang. May mga tao kayo masusumpong na ganyan. Sa soul winning, masasabihin kasi meron ako ditong kalating milyon, di ko na inaano. Di, para sa gawain ng Panginoon. Amen? At ako'y nangangarap na isang araw, iislaban po yun, yung ating simbahan. Amen? At doon yung aming bahay sa itaas.
Second floor. Ang taas ng pangarap ko, ano po? Bakit? Kasi ang ating Panginoon mataas din. Kaya huwag kayo mangangarap ng pababa. Impyerno po yun. Ano ho? Kailangan pataas ang pangarap natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe. The mind of a cheerful giver. Thank you for that wonderful message na dinala niyo po sa amin. Ako po'y instrumento lang, ang iyong abang lingkod. Wala naman po talagang magaling sa akin. Wala po kong alam. Salamat lang po sa iyong salita na akin pong napag-aaralan. At ito po, Panginoon, ay kalooban mo na maibahagi ko sa iyo po mga anak na hindi lamang po ako ang sumagana sa buhay, kundi sila din, Panginoon. Yung bang dumating sa point na sila po'y magkaroon ng blessing na running over, na kailangan nila lang ipamigay dahil wala na pong paglalagyan. O Panginoon, kahit wala pa po kami ngayon, teach us, O God, na maging cheerful giver. Na magpakayaman kami hindi sa bundong ito, kundi para sa iyong kalooban. Doon sa langit kami mag-ipon ng kayamanan. Salamat, Ama, at sa mga susunod pa pong pag-aaral namin, cheerful giving, samahan niyo po kami. At huwag lang po kaming basta makinig. I-apply po namin ang gawain pong ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.